Dagdag hamon sa paghahanap ng labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Ang masamang panahon. Lalo pa kasing lumabo ang tubig sa lawa ng umulan. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, hanggang sa mga oras na ito'y nakakaranas pa rin tayo ng bahagyang mga pag-ambon na minsan ay sinasabayan ng malakas na hangin. Ganyan ang sitwasyon maghapon dito sa search area ng Philippine Coast Guard dito sa Taal Lake. Pero hindi ito nakapigil sa mga kawani ng Philippine Coast Guard para ituloy ang kanilang dive operation kaninang hapon gamit ang kanilang underwater remotely operated vehicle. Maghapong umulan at naging makulimlim ang panahon dito sa lawa ng Taal. Ang kaulapan dito tila hinihila ng bagyong Krising patungo sa silangang direksyon ng lawa. Kaya pinitigil muna ang operasyon para sa paghahanap ng mga missing sabungero sa Taal Lake. Hold lang yun kasi yun nga, the weather does not permit us to carry out a good search. So, kaya sinasabi ko 6 months kasi marami talaga tayong bubunuin na conditions para maging complete yung ating search. Kaya pasado alas 2 na ng hapon nang makapagpatuloy ng paghahanap ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Pero dahil sa makulimlim na panahon at tuloy-tuloy na ulan, lalo raw lumabo ang tubig. Maging sa pier ng staging area, makikita sa videong ito kung gaano kalabo ang tubig. 1 metro lang ang lalim ng tubig, pero limitado na ang visibility. Ang Taal Volcano naman, na bahagyang nag-alburuto kahapon, naging tahimik ngayong araw. Ayon sa post ng FIVOC sa kanilang social media account, matapos ang minor phreatomagmatic eruption kahapon, nakapagtala ang kanilang mga instrumento ng 6 na volcanic earthquakes kabilang ang 5 volcanic tremors. Alas 6 na ngayong gabi nakabalik dito sa staging area ng kanilang search operation ng mga driver ng Philippine Coast Guard. Bukas, tuloy daw ang kanilang operasyon. Ayon sa PCG, handa raw sila sa mahabaang paghahanap sa mga nawawalang sabungero dito sa lawa ng Taal. Yan ang latest mula dito sa Batangas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mahigit 30 ang sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, batay sa napagpulungan ni Secretary Jesus Crispin Remulla at ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Inaayos na rin ang affidavit ni Patidongan. Nakatutok si Salima Refran. How are you po, sir? Galing sa Department of Justice kanina, si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, kung saan nag-usap sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi ng kalihim, kabilang sa diskusyon, ang iba pang mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. We were talking about some other people who may be involved. We'll see. Karami na. Maybe more than 30 people. Lahat daw ng impormasyon ay binubusisi at tinitiyak, lalo't hindi lang pagkawala ng mga sabungero ang lumalabas sa investigasyon, kundi maging mga pagpatay sa drug war. Marami kaming facts na pinag-aaralan, so we can separate the drug war from the isabong, but still looking at the intersections where they meet. Marami kami ina-evaluate talaga ngayon na data, because that's what it is. You know, it's a history of everything happening for the past so many years. Sa ngayon, inaayos pa rin ang affidavit ni Patidongan na maglalaman ng kanyang nalalaman sa kaso ng mga missing sabungero. We're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So, we have to know what he knows. Kung may mapatunayan daw sa na-recover na mga buto ng tao sa Taal Lake, patitibayin nito ang mga pahayag ni Patidongan, ayon kay Remulla. Nauna nang sinabi ni Patidongan na hindi lang daw 34 ang mga nawawala, kundi aabot pa daw sa mahigit 100. Kaya panawagan ni Remulla sa mga nawawala ng kaanak na maaaring konektado sa sabong pero hindi pa nagre-report. We're also calling on them to come forward so we can put them into the DNA bank that we need. Kasi we're trying to establish a DNA bank so the isabong victims can be identified properly. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.